For today's video, isi-share ko naman sa inyo kung paano kayo makapag-apply ng SSS Calamity Loan online. Dahil ito na yung mga hinihintay ng lahat ng mga SSS member, yung bagong update ng Calamity Loan. So, bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Ngayon, nasa mismong SSS website na tayo. Dito, mag-login lang kayo sa inyong SSS account. Lagay nyo lang yung inyong user ID tsaka password. Then, click sign in. Ayan, nakapag-login na tayo sa ating SSS account. Dito, makikita na agad natin yung ating Calamity Loan. Ayan. Click nyo yan. Take note na bago kayo mag-apply ng Calamity Loan is dapat may naka-enroll na active na disbursement account sa inyong SSS account. Dahil hindi kayo makapag-proceed, hindi kayo makapag-apply ng Calamity Loan kung walang active na disbursement account na naka-enroll sa inyong DAEM. So, dapat yung naka-enroll na disbursement account is dapat bank account dahil ang mga e-wallet is hindi pwede. So, ang pwede lamang dito is the PesoNet Participating Bank. Kung kaya ang unang steps na gagawin ninyo pag may balak kayong mag-apply ng Calamity Loan is mag-enroll ng disbursement account. Then dito, reminders to our members, nomination of invalid or incorrect account number, closed account and dormant account will be result to unsuccessful crediting of your loan proceed. So, make it sure lang guys na yung bank account niyo is valid lahat. Walang conflict para makapag-proceed kayo dito at matanggap nyo yung inyong Calamity Loan. Then, take note na hindi na nagdi-disburse si SSS through check. Ngayon is nagdi-disburse na lang sila through disbursement bank. Ngayon, click na natin tong Typhoon. Click natin yan. So, ito yung Typhoon or Calamity. Crising, Emong at Dante. Dito guys, kung kayo ay natamaan sa tatlong to, so qualified naman kayo dito. Basta din na naka-under of state of calamity yung area ninyo. So, dapat ay naka-declare. Dahil pag once na hindi naka-declared ng under of state of calamity yung area ninyo, so hindi kayo kasali dito. Hindi kayo qualified para makapag-calamity loan. Ngayon, click lang natin yan. Medyo mabagal or mahina yung paglo-loading ngayon dahil siguro ang daming gumagamit ng SSS website sa ngayon dahil sabay-sabay gustong mag-apply ng loan. Ayan, so after ilang minutes, nag-color green na siya, okay na siya. Ngayon, select loanable amount tayo. Click natin yan. So, pag ganito ang lumabas guys, si rejection message above. So, makikita nyo sa akin is, kalagay is loan application will be rejected due to following reasons. So, isa sa reason kung bakit ako reject dito is yung monthly amortization ko before sa aking salary loan is not paid on time. So, hindi ako pwede makapag-apply. Kaya di ako qualified for calamity loan. So, kung yung reason ninyo is ganito, so hindi na kayo qualified para mag-apply pa ng calamity loan. Pero kung yung reason is wala kayong home address sa inyong SSS account, so punta lang kayo sa pinakamalapit na SSS branch para mapa-update nyo ang inyong home address. Then, make it sure yung home address na nilagay ninyo is yun yung naka-declared ng under calamity. Kung kaya pag pumunta kayo sa SSS branch, update nyo na din yung inyong cellphone number, email, lahat ng inyong contact information, at yung home address ninyo na kailangan isa sa mga naka-under of state of calamity. Ngayon, dito kung makapag-proceed naman kayo or qualified naman kayo, click nyo tong loanable amount.
Pag clinic nyo yan, makikita nyo dyan kung magkano nga ba yung amount na makukuha ninyo based on your MSC or sa inyong contribution na updated, yung loanable na amount dito. Then, mamimili kayo kung nakamax ba yung amount na napiliin ninyo. So, of course, piliin nyo yung nakamax na amount na ma-loan ninyo para mas malaki yung makuha nyong loan. Next naman is the disbursement bank. So, ito yung sinasabi ko kanina na pag once na mag-apply kayo ng calamity loan, dapat may disbursement account na naka-enroll sa inyong disbursement account enrollment module para makapag-proceed kayo dito. Then, kung may disbursement naman kayo na active na, approved na ni SSS, so makapag-proceed kayo dito, click nyo lang to, then lalabas dyan yung active na disbursement ninyo. Click nyo lang yon, piliin nyo lang yon, then click next. Next, may makikita kayong box dyan. Click nyo na yung box, so click nyo lang yung submit. After nyo makapag-submit, lalabas na yung ganito. You have successfully submitted your calamity loan application to SSS. Ngayon, maghintay na lamang kayo na ma-credit or papasok yung inyong makukuhang calamity loan dito sa inyong disbursement account. But take note, kung kayo ay employed, kailangan sabihin nyo sa employer ninyo or HR ninyo na nag-apply kayo ng calamity loan online para ma-certify nila sa kanilang SSS account, employer account, at para makapag-proceed kayo dito at para hindi kayo ma-reject dito. Pero kung kayo naman is self-employed or kaya voluntary member, so hindi nyo na kailangan pang magpa-certify. So automatic, pag once na makapag-apply kayo dito, hintayin nyo na lang within 1 week na papasok yung pera na makukuha ninyo sa inyong in-enroll na disbursement bank account dito. So, ganun lang kabilis guys, within 1 week, papasok na yung pera sa inyong disbursement account. So, ganun lang guys kung paano kayo makapag-apply ng calamity loan online. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!